Sasalang sana sa cross-examination ang dalawang cashier mula sa Department of Public Works and Highways, Mimaropa Region, kaninang umaga sa Sandigan Bayan. Ito'y para tumistigo laban sa siyam na DPWH official mula sa kaparehong rehiyon na nagnanais na makapagpiyansa sa kasong malversation. Tinutulan ng abogado ni Gerald Bacanan, isa sa mga akusado na tumistigo ang dalawa dahil hindi nakahanay ang mga ito sa mga inilatag na witness sa pre-trial order. Ayon pa sa depensa, hindi sumusunod ang prosekusyon sa guidelines ng pre-trial order sa ginagawang pagdadagdag ng mga testigo. Nalalabag rin umano ang karapatan ng mga akusado na malaman kung sino-sino talaga ang mga tetestigo laban sa mga ito. Batay sa panuntunan ng korte, bawat ipepresentang mga ebidensya at testigo ay dapat nakalista na at kasama sa pre-trial order. Paliwanag ng prosekusyon, ayon sa witness kahapon na si Cecilia Viquera, Finance Division Chief ng DPWH Mimaropa, ang mga cashier na nasa ilalim ng kanyang pamumuno ang makakapagkumpirma ng mga online payments sa pagitan ng DPWH Mimaropa papunta sa SunWest Corporation. Kaya napagdesisyon ng idagdag ang dalawa sa mga testigo. Pansamantalang sinuspinde ang pagdinig ng 5 minuto para pag-usapan ang insidente sa pagitan ng mga maestrado. Noong January 12, pinagbigyan ng korte ang prosekusyon na isama sa mga testigo ang Chief ng Records Management Section ng DPWH Central Office na si Joan Lacerna kahit hindi rin nakasaad ang pangalan sa pre-trial order. Sa pagkakataong ito, hindi na pinahintulutan ng korte na magdagdag ng witness ang prosekusyon. Ayon sa mga maestrado, bigo ang prosekusyon na magbigay ng maayos na paliwanag kung bakit wala ang pangalan ng dalawang cashier sa kanilang pre-trial brief kung saan dapat ay nakahanay na dito ang lahat ng tetestigo sa mga paglilitis. Bunsod nito, hindi natuloy kaninang umaga ang petition for bail hearing at sinuspinde rin ang pagdinig para bukas. Ipinasa pa rin ng prosekusyon ang judicial affidavit ng dalawang cashier na tinanggap naman ng korte. Sa kabila ng insidente, kumpiyansa pa rin ang prosekusyon na hindi magiging hadlang sa pag-usad ng kaso ang nangyari dahil may ibang testigo na rin nakapagpatunay na may nangyaring transaksyon sa pagitan ng DPWH Mimaropa at SunWest Corporation na pagmamay-ari umano ni ex-Congressman Zaldico. Itutuloy ang bail hearing sa Huwebes kung saan inaasahang tetestigo ang ilang opisyal mula sa lokal na pamahalaan ng Nauhan Oriental, Mindoro. Habang sa susunod na linggo naman ay sasalang sa witness stand ang kinatawan ng Commission on Audit at ang gobernador ng Oriental Mindoro na si Homerlito Dolor. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Natagpuan ng mga otoridad ang dalawa pang sasakyan ni Zaldico sa property nito sa Albay. Ayon kay Philippine National Police Highway Patrol Group Director Police Brigadier General Hansen Marantan, ang dalawang sasakyan ay kinabibilangan ng isang Fortuner at isang Cadillac. Sa ngayon, 8 sasakyan pa na iniuugnay sa dating mambabatas ang kanilang hinahanap. Pinaba ko yung operation sa mga regions now. Because as I understand, nandun na sa ibang mga regions yung mga motor vehicles, like for instance in Region 5. So, 2 weeks ago, may nakita na dalawang motor vehicles doon and still on the process of investigation. Sa ngayon, 8 sasakyan pa na iniuugnay sa dating mambabatas ang kanilang hinahanap.